mo, yung pag-uusap namin ni Michelle, hindi niya ituloy ang kaso. Anong gagawin mo rito? Ang gusto ko sanang gawin, Sir Rafi, no? Kasi from the very start naman, ang gusto ko mahumay dito, ano ba yung totoo? Kasi the difficulty sa situation na to na nagkapati sila is baka later on, bumuwelta si Michelle and then ilabas na naman yung video as proof na may sexual abuse na nangyari. Ang gusto ko po sanang gawin, live and on air, is tignan natin kung gaano ba ka-legitimate yung claims niya for sexual abuse. Dahil by doing this, Sir Rafi, matatawag talaga natin case closed. Kasi kung ma-determine natin na hindi naman pala malakas ang kanyang kaso at hindi naman pala magsa-stand before a court yung kanyang mga allegation, di sure tayo sa security nilang dalawa going forward. So therefore, anong gusto mangyari? Ang gusto ko mangyari, sir, is give me the chance na sana tanungin siya and examine kung legitimate nga ba ang claims niya of sexual abuse. That way, masettle natin lahat ng issues with finality, Sir Rafi. Okay. Michelle, willing ka ba mag-cross-examine ni Atty. Garrett? Para mag-extract ng kung meron ka bang itinatagong baho o kasinungalingan o nagsasabi ka na totoo, payag ka? Opo, sir. Anytime po, sir. Ngayon na? Opo, sir. Anytime po. Naka-ready po ako. Alam ko po yung totoo. Sige, Atty. Garrett. Ayan na, kausapin mo na si Michelle. Yes, Ma'am Michelle, malinaw ba po yung pagkakarinig niya sa akin para lang sure tayo na masasagot yung maayos yung mga tanong ko? Attorney, opo. Okay, Ma'am Michelle, may papakita. Nakikita niyo ba yung video or not? Anyway, for the benefit of the netizens, nakikita po akong video dito, ma'am. Ang tagal niya po ay 6 minutes at 8 seconds. Hindi ko po makita, sir. Nasa-telephone lang. Makikita po natin dito, may sinubmit po kayong video, ma'am, na ngayon ay publicly available na kung saan sinasabi ni Tekla ay nagmamasturbate siya kapag hindi niyo siya pinayagan. Inaamin niyo ba ang katotohanan ng video na to? Lahat ng laman ng video na to, ma'am, ay totoo? Opo, attorney, opo. Okay. Ngayon may allegation po kasi dun sa video na yun na kayo mismo ang nagtanong kay Tekla na kapag hindi niyo siya pinapayagan, nagmamasturbate siya. At inamin niya pong nagmamasturbate siya. Tama ba po? Opo. At nagmamasturbate po siya sa tapat ng bata. Tama ba po? Habang hawak niya yung bata. Opo. Okay. Gaano katagal sa tingin mo inaasikaso niya ang sarili niya hanggang siya matapos? Sir, saglit lang po yun eh. Saglit lang po talaga siya nag-ano bago po mag-cam. Saglit lang po. Minuto, segundo? Minuto po. Minuto naman po. Sa panahon na inaasikaso niya ang sarili niya, ang aking pinagtataka ay bakit hindi ka umiwas bilang hawak mo yung bata? Bakit hindi ka makalabas? Sir, isa po. Kasi nga po, ako liwat po ako magiging gusto po yun ng pagtatalo na naman po namin. Ganon. Kasi sir, answer my questions lang po sa panahon po na yun, tignan po natin ang sagot niya. Ang sabi niyo po, hindi kayo makaalis dahil magiging cause po ng pag-aaway ngayon. Ang pinapalabas po natin dito is that mas pinili niyo ngayong hindi mag-away kaysa matalsikan yung bata ng kung ano bang ligid o gagawin lang. Dahil sinabi niyo po na may choice naman pala kayo umalis. Ang difference lang is yung choice na yun, hindi niyo kinukuha dahil baka mag-away kayo lang. Ito pa po sir, naman po akalain na gagawin niya pong pataksikin sa amin ng anak ko yun eh. Kasi kung alam ko po yun, magkamatayan na po kami dalawa pero hindi niya po pwede gawin sa anak ko yun. Siguro kung sa akin po gagawa niya sa anak ko. Hindi ko po papayagan yun. Hindi ko po alam na gagawin niya yun. Yes ma'am, pero ngayon na-establish ko po na may oportunidad pala kayong umalis sa eksena habang inaasikaso niya yung sarili niya. Opo sir, pero hindi ko po alam na... Opo, okay, sige po. Opo, anyway, let's go po ngayon dun sa pangalawang allegation ninyo ng sexual abuse. Ang pagkakarinig ko po sa part 1, if I am correct, pwede niyo po akong i-correct, no? May 3 beses po na siya ay nagsucceed na makipagtalik sa inyo nang wala kayong consent. Opo sir. Opo. Bakit po, ano po ang hinahang niya state para po dito, ma'am? Na bakit niya kayo pinipili? Ba't niya kayo napipili? Gumagamit mo siya ng physical na force? Gumagamit mo siya ng pangloloko? Gumagamit mo siya ng pawalan ng iyong malay? Ay, hindi naman po sir. Paano niya po kayo pinipilit, ma'am? O parang sa pananalita na po na paano ba po i-explain yan? Parang ayan na naman tayo, ayaw mo. Nasa tulip lang po masama mga pakiramdam ko. Nagtatalo lang po
ginagapos. Hindi ka naman niya po pinipilit na painumin ng mga nakakalasing o nakakahinong bagay bago niya po gawin ito. Hindi naman po. Hindi naman po. Matatanong po kita, ma'am, no? May kakayahan pa bang umalis habang itong nangyayari na nagkakapilitan kayo? Wala po silang kakayahan eh. Bakit po ma'am hindi kayo makalabas ng kwarto kung ikaw ay pinipilit niya? Kung talang sabi niyo po, hindi kayo ginagapos. Hindi po kayo nilalasing. Hindi po kayo hinihilo. Bakit po hindi kayo makalabas ng kwarto pag humihingi po siya? That point po kasi sir, marami na po kasi damay. Pag hindi po ako pumayag niyan sir, ang second po yan is magtatalo po kami. Third po niyan, hindi na po siya magbibigay ng pangkain para po sa mga bata, para po sa mga tao na nandun po kasama namin. Kumbaga sa magwawala na po siya, kung ano na po yung sasabihin niya, paano na maririnig namin, yun na lang po siguro yung iwasan po sir. So kada kain niyo po, ma'am, sinasabi niyo na bago kumain ang inyong pamilya, kailangan hindi po sa inyo ni Tekla na magkakaroon po ng may mangyayari po sa inyong dalawa. May time sir, may time po. After naman po, kunyari po, after po niya mag-ano ngayon, siguro mga ilang days po, continuous, maayos po yung pakikisama po niya sa pagkain namin. Pero pag nag-ask po ulit siya, gano'n po ulit. At kung tumanggi po kayo, ano po ginagawa niya, ma'am? Ayun po, hindi po siya magbibigay ng pagkain. Matasagalan po, late na po kakain. Ilang araw po siya hindi magbibigay ng pagkain, ma'am? Minsan po isang araw, may po oras po. Late na po talaga kami kumakain. Pati po yung mga bata. Late na po kayo nakakain kapag hindi po siya pumayag. Opo. Hintayin po namin na Okay po, ma'am, no? Late po kayo nakakakain kapag... Oo. Sige, ma'am. So, na-establish po natin ngayon na again, may kakayahan po kayo humindi kay Tekla. Sa panahon na yun, ang kapalit lang ay ilang oras na hindi kayo papayagang kumain. Opo, minsan po araw po. Isang araw, gano'n. Okay, ma'am. Sir Rafi, yun lang po yung mga katanungan ko. Ako naman, okay. Sandali lang ba, Atty. Garrett? Ako naman, Michelle, ang tanong ko, ano, nung first time na nagsarili si Tekla at pinatasik niya sa iyo at sa bata, bakit wala ko kayong pinagsumbungan Sir, ng hindi ko po. otoridad, halimbawa sa barangay, o nagpa-blatter kayo, Hindi ko po alam kasi sir. o nagsumbong kayo sa kamag-anak niya o kaibigan niya? Kaibigan ko po, sir. Kaibigan po niya. Sinabihan ko po, sir. Doon po ako sa kanila umiiyak. Kaibigan niya? Opo. Kaibigan niya po. Saka po kaibigan ko po. Sino yung kaibigan niya sa pinagsabihan mo? Si DJ Irene po. Sino? DJ Irene po. DJ Irene. Anong sabi ni DJ Irene? Na pag-usapan na lang po namin, gano'n. So, sinabi mo sa kanya na pati na sa kaibigan mo, yung nagsasarili siya. Opo. Okay. Ang sabi nung napagsabihan mo, pag-usapan na lang. Opo. Yung sa kaibigan ko nga po. Siyempre po. Saka kung ano po yung mga salitang sinabi niya tungkol kay Tekla. Okay, sige. Yun lang, Michelle. At yun, Garrett, ito'y para sa proteksyon na rin siguro ng Tekla. Since umatras ka na rin lang. Baka pwedeng yung pirmahan, at yun, Garrett, notarize para maging legal na talaga na hindi na magkahabol pa ulit si Michelle. Pwede naman sa Rafi, no? Pero kung if I may give my closing statement lang dito, sir. Nakita ko kasi mukhang wala yung sufficient compulsion para mabuo natin yung kaso for rape or act of lasciviousness or child abuse sa bata dahil mismo yung nanggaling na po sa bitik ni Miss Michelle na may oportunidad naman pala siyang tumanggi at umalis sa mga panahon na sinasabi niya pinipilit siya si Sir Tekla. So, ang mangyayari po ngayon, tama po kayo, ang gawin na natin is magsulat na tayo ng kasunduan nila. And we're going to say na wala nang habulan sa korte. Anyway, napakita ko naman ata kay Miss Michelle na mahihirapan rin siya. Isipin niyo, Sir Rafi, ito yung napaka-informal na cross-examination. Halos wala akong panahon na nilaan para dito. At medyo nasisira na po ang task niya. So, okay. So, yung key doon na para
magigiba siya pag siya kinulos examine na nung defense ay meron kang pagkakataon na umatras o tumanggi, umalis. Bakit hindi mo ginawa? Tama? Tama po, Sir Rafi. Tapos sinabi niya rin po na hindi gumagamit ng physical force or any pang pahilog or pampatulog si Tekla bago niya abusuhin, hindi umano abusuhin si Michelle, parang napakahina na ng case mo for rape nun, sir. Added by the fact na wala siyang medical legal to actually establish it. Child abuse, mahina din yung child abuse. Yes, sir. Yung child abuse naman, may opportunity siyang iiwas sa abuse yun, pero ang lumalabas is nag-volunteer siyang itutok na lang yung bata where makakalabas naman siya. Ang kapalit lang is ilang oras silang kain hindi makakakain. So, Hindi reason yun. Hindi reason yun na kasi magugutom kami. So, ang sinasabi mo ngayon, habang nagsasabi si Tekla, dapat umalis na siya. Inilayo niya yung bata. exactly, sir. And sinabi niya may opportunity siyang umalis at lumayo. Right. Okay. So, pag ginasot to, mahirapan din kung tutusin. Yes, sir. Actually, sinadya ko po kasi na i-take na as legitimate and accurate yung video na pinakita niya kasi yun ang strongest evidence. And dun sa ginawa ko pa lang, Sir Rafi, yung strongest evidence na, medyo kumapal yan, ha? So, ililinaw ko lang kay Miss Michelle na baka ito na yung better ending for her, na wala nang kasong nangyari na nagkakaroon. Pero para maging klaro lang na talagang meron doon pag-amin kay Tekla na siya'y nagsarili. Yes, sir. Tama po. But hindi po siya umaamin na nagsarili siya sa harap ng bata at lahat-lahat. Hindi rin po doon hindi rin na dine-exclude yung kakayahan ni Michelle na umalis po doon sa kwarto. Hindi naman po basta nagsarili si Tekla, stand in place na si Michelle. Ang nangyari is hawak niya yung bata, that means controlling yung location ng bata, pinili niyang manatili, sir. Okay. So, may pagkakataon siya umatras pero hindi siya umatras. So, siya mismo kung tutusin ang naglagay sa bata sa alanganing sitwasyon by not going away. Diba? Tama po, Sir Rafi. Kung tutusin, dapat siya pamakasuhan ng child abuse dahil bakit may expose yung bata sa ganong kalaswan which you had the chance na para ilayo yung bata habang merong gumagawa ng kabastusan. Tama po, Sir Rafi. Okay, sige. Well, Michelle, buti na lang at nagkaayos na kayo kasi hindi, kapag ito pa ay kinorte, delikado, mahina ang laban mo. Hello po, sir. Gusto ko lang po linawin kay attorney na that time po hindi ko naman po alam, akalain na pati po sa bata gagawin niya po yun eh. Papaabutin niya po yung ano niya dun eh. Hindi ko po alam, hindi po pumasok sa isip ko na magagawa po niya yun. Okay. Pero ang sinasabi kasi ni Attorney Garrett, Michelle, hindi ako bumabaliktad, hindi ako kumakamit sa kabila. Yung base sa sinasabi ni Attorney Garrett, na habang siya ay nagsasarili, sana umalis ka na. Huwag mo na hinintay pa na patapusin niya yung kanyang pagsasarili. In-expose mo na yung bata sa ganong klaseng kalaswaan. Di ba? May chance ka na tumalikod. Di ko ba? Yun yung sabi na Attorney Garrett. Sana, sa umpisa pa lamang na nakita mo na, nilabas niya yung kanyang hari at nagsarili, takbo ka na palabas. Di ba? Or, yung bata, itakbo mo, ilagay mo sa isang kwarto, then bumalik. Ikaw ulit, harapin mo habang nagsasarili siya, ipanoorin mo, walang problema. Hindi po ko na nag-sir. Ibig kong sabihin, yung bata, inilayo mo sana. Opo, sir. Hindi mo inilayo. So, kung tutusin, baka pati ikaw madadamay pa sa kaso. Sasabihin, papaliktarin ka na ikaw yung nag-expose sa bata sa kawalaswaan, ikaw pa makakasuhan ng child abuse ng oras. Yun yung sinasabi na Attorney Garrett. Opo, sir. At mabuti na lang na tinanggap mo yung offer ng pag-ayos at nagkikipag-ayos ka na. So, ito'y paanyaya ko na rin doon sa mga abogado ni Tekla. Kayo na siguro gawa ng draft para doon sa pag-aregluan nilang dalawa. At sana naman, ilagay naman doon yung amount kung magkano support. Pangit naman yun nung wala nakalagay amount. Di ba, Attorney Garrett? Tama po, Sir Rafi. Hindi po secure yung agreement kapag sinulat lang doon in general na susuportahan. Kasi baka mamaya magulat tayo na ang meal for one day lang ang ibibigay. So tama po. Let's be specific. Lagay po tayo ako. Kasi, paano kung halimbawa naisipan ni Tekla, magbigay lang ng piso, magbigay ng 100, bukas
magbigay ng 5,000. So unfair naman yun dito kay Michelle. Dapat meron naka-specify na amount, tama? Kahit hindi po amount, Sir Rafi, kahit i-secure lang natin na si Tekla sa pang-aaral ng bata, sa emergency medical, pwede na po yung gano'n. Para kasi delikado rin po ako sa amount dahil baka kung saan mapunta, Sir Rafi. Okay. Michelle, doon ba nakalagay sa barangay kung paano maging pagsusuporta, magbibigay ba sa bata sa pag-aaral? Wala, no? Wala po, sir. Ang gusto ko lang po is, alam niya po yung responsibility niya. Wala pong amount, wala po lahat. Saka hindi po sa barangay, yung manager niya lang po yung gumawa ng kasulatan. Talo po kami ng kotse, doon na lang po kami nagpirmahan. Manager, tapos sunod ng kotse. Dapat abogadong gagawa niya. Ipapanotaryo na lang daw po nila. Okay. Kung ako sa'yo, Michelle, babago mo, narinig mo naman sinabi ni Atty. Garrett, protection din sa baby mo. Opo. Kasi walang nakalagay doon na yung baby mo pala, pag-aaralin niya, bigyan niya ng lampin, gatas, ipoprovide niya lahat ng pangailangan ng baby. Walang ganun doon, di ba? Wala po. Ganito, balikan mo yung si manager at huwag si manager ang gagawa ng kasulatan, dapat abogado ni Tekla. I'm sure may abogado na si Tekla by now. Paggawa sa abogado ni Tekla, yung inyong pag-aaregluhan, and then babasahin ni Atty. Garrett, pag nakita niya na okay, sasabihin sa'yo okay, pirmahan na kayo. Titingnan ni Atty. Garrett para sa protection mo naman, para maging okay naman yung side mo. Sir. Na hindi ka malulugi. Apo. Okay? Apo, sir. Sure ka, itutuloy mo pa rin yung drug test? Apo, sir. Gusto ko po, sir. Willing po ako at para po mapatunayan ko sa buong mundo sa lahat po ng evidence sa mga bashers. Ito po yung sinasabi ko. At Okay. tumigil lang matanda po akong Halika magbago. rito, Odette. Okay, halika dito. Sige. Ikaw may gusto nito Michelle hindi kami. And then, kapag lumabas yung result, i-announce pa rin namin. Tama? Apo, sir. Okay. Ganitong gagawin natin, Odette. Bilisan natin. IPA, A, lie detector test. And then B, yung drug test, yung sa hair drug test. Tuloy. And then, pag lumabas yung result, agad-agad i-announce natin. Yes, sir. Okay? Right. Schedule na po namin. Schedule na agad natin. Sige. Michelle, Hello po, sir. schedule na namin yung sa hair drug test. Walang preparation yun. Kung hindi, ibigay mo lang yung ulo mo at